Biglaan nga tong pinaluto ni Lola kasi may dumating siyang mga bisita. Buti na nga lang at nakagawa kami ng dumpling. So marami-rami yung ihain namin sa kanila. At nagpaluto na rin sa akin si Lola ng tuna kabsa. Dahil first time ko tong lulutuin at nasarapan naman sila, kaya isi-share ko na rin sa inyo kung paano ko to ginawa. Linis na kaldero, naglagay lang ako dyan ng olive oil at sinote ko itong sibuyas. Habang nagsusote, naglagay na rin ako dyan ng cinnamon stick at laurel. Nalabas ko lang yung aroma niyan, tapos dinagdagan ko na itong kinadkad kong carrots kanina. Nisa ko lang yun dyan na maayos yung carrots hanggang sa lumabas yung katas niya at hanggang sa mag-golden brown talaga siya. Tapos dinagdag ko na rin itong dalawang sili, tapos saute ko lang ulit yan hanggang sa lumabas na itong aroma. Nagdagdag na rin ako dyan ng bawang at kamatis na fresh. Inisagisa ko lang yung dyan nga na maayos hanggang sa madurog nga itong ating kamatis. Satisfied na nga ako, naglagay na rin ako dyan ng pampalasa na baharat, hell or cardamom, baharat, at syempre itong asin. Naglagay rin pala ako dyan ng paminta. Saka ko siya hinalo-halo nang kumapit yung ating mga pampalasa. Nilagay ko na rin dito yung 2 can ng tuna. Tinapon ko nga yung sabaw niyan kasi hindi daw isasama, sabi ni Lola. Huwag niyong masyadong haluin para hindi nga madurog itong tuna. Kailangan bago natin ilagay yung kanin, dapat 80% na luto na. Pakulo lang ako dyan ng pig. Nilagyan ko ng cinnamon stick, asin at oil. Kulo ko nga lang to ng half cook itong kanin natin. Tapos yung ginisa nating tuna kanina sa ilalim, nilagyan ko lang yan ng patatas. Sundin nyo nga lang dyan ang ginagawa ko sa video para ma-achieve natin itong napakasarap na tuna kabsa. Dag na rin ako dyan ng fresh parsley at luto na nga itong ating kanin. Ako lang to ng 80%. Tapon ko yung tubig at dinagdag ko na dito sa isa nating tuna. So, dahil nagpapasikat tayo, nilagyan ko nga yan dyan ng food coloring para maganda tignan mamaya. Luto ko lang to ng mga 20 minutes sa napakahinang apoy. At ito na nga yung kinalabasan niya. Ito na nga yung sa taas na may kulay-kulay dyan at ipiplating na natin dito sa ating former or hafida. Ako lang yung kanin at dahan-dahanin nyo lang yung pagkuha ng tuna para hindi siya mawasa. At yung sili naman natin ay panglalagay natin yan sa toppings. Nagdagdag pala ako dyan ng itlog at lemon para maganda nga tingnan. So ito na nga ang kinalabasan ng ating tuna kabsa. Best friend kasi ni Lola yung pupunta. Kadalasan talaga mga lutong bahay yung kinakain nila. At ito lang nga ang naihain ko sa kanila kasi bumili lang naman sila ng shawarma. Nagustuhan nga nung isang friend ni Lola yung dumplings. Sabi niya, very tasty daw. Mangha nga sila kasi puro homemade yung hinain namin sa kanila. At dito na nga magtatapos itong aking video. Thank you so much for watching. Don't forget to share, subscribe, and like my videos. Huwag nyo na rin kalimutan na mag-comment kung taga-saan kayo para ma-shoutout ko kayo sa aking next video. Yun lang. Thank you. Bye!